Mayong hapon sa tanan. Salamat kayo sa matag usangan niya karon dili ko ta mahulong og pasalamat ninyo kay sayunan kang lisod ba ani musimbag ulan. Lami ra man pud higda-higda labi na kay itugnaw. So salamat kayo nga ni ata nini nga kahaponon. Gapong adlaw dili ra man gyud kayo kusog ang ulan kuan ra man magdasmag. Naka Bible study tagahapon. Nagpahatod ko ni Jade dito din mga alas 11. Gikuha ko nilang Jade og ni Orange dito sa akong Bible studyhan. O daghan pud ming nahatag-tag sa hapon sa Boulevard. Poyog lang mo tibo pamilya, silang Jok-Jok, si Jik-Jik, silang Bingbing, si Jade ang drive o si Ching na koyog lang mo gahapon. Okay, so di ta magdugay ni agyapon ta sa part 2 sa itong mensahe. Manindog ta, brihan na to itong Biblia, Deuteronomy 26, 1 to 11. Deuteronomy 26, 1 to 11. Deuteronomy 26, 1 to 11. Ato lang na yung basahog tubag-tubag. Wa na ako nagibutang sa slides kay daghan kayo. Daghan kayo. Okay na mo? Ato na basahog to tubag-tubag gikan sa verse 1 paingon sa verse 11. Okay, verse 1. And it shall be when thou art come in unto the land which the Lord thy God giveth thee for an inheritance, and possesses it, and dwelleth therein. Verse 2, go. Nasa sa verse 2, ingon diri, thou shalt take of the first of all the fruit of the earth. Dayon diri sa sulod nga pressing ingon diri, and put it in the basket. Mo sa tinani lang ni put it in the basket. Verse 3. And thou shalt go unto the priest that shall be in those days, and say unto him, I profess this day unto the Lord thy God, that I am come unto the country which the Lord sware unto our fathers for to give us. Verse 4, go. Verse 5, and thou shalt speak and say before the Lord thy God, Syrian ready to perish was my father, and he went down into Egypt and sojourned there with a few, and became there a nation great, mighty, and populous. Nadiri gibutang diri kaning mga Hudiyo ingon diri sama ra kuno Syrian ready to perish. Verse 6 kamay basa, ready read. Verse 7. And when we cried unto the Lord God of our fathers, the Lord heard our voice and looked on our affliction and our labor and our oppression. Verse 8, go. Verse 9, and he hath brought us into this place, and hath given us this land, even a land that floweth with milk and honey. Verse 10, go. Okay, ato lang ning i-remind and now sa verse 10, and now behold, I have brought the first fruits of the land which thou, O Lord, hast given me.
and thou shalt sit it before the Lord thy God and worship before the Lord. Verse 11, kita tanan read. And thou shalt rejoice in every good thing which the Lord thy God hath given unto thee, and unto thine house, thou and the Levite and the stranger that is among you. Apo ta, amahan na mo langit nun, buhi na mga Diyos. Sa makausap pa amahan, nagpasalamat kami kanimo sa among pagsimba kanimo nining kahaponon bisan sa kakusog sa ulan, Lord. Amahan, salamat sa imong pulong. Salamat Ginoo sa among Sunday School, imong itagag wisdom, among Sunday School teacher pag tudlo sa imong pulong. Salamat sa maanindot nga awit sa choir nga naandam among kasing-kasing sa pagpaminaw sa imong pulong. Salamat sa among pianist. Salamat Ginoo sa streaming ining atong mensahe, Lord. Amahan na mo langit nun. Nini nga kahaponon kini mong lipon tagae og igsusulti wala kini kahibalo o gipangamuyo na mo, Lord, nga ikaw lamang ang magpataliwala karon, abuga ang mga evil spirits pinagis dugo ni Jesus Christ. Paboni Ginoo the whole building sa bililhon nimong kami bililhon nimong dugo. O mga padayon kami Ginoo uban sa imong presensya. O kini among pagampo, pangaliw po kanimo, gisalig na mo tanan Jesus Christ, among bugtong personal manluwas. Amen. Kaya malingkod ta. So kini atong mensahe karon, part 2 ni atong mensahe atong isang Domingo. Tungod kay 11 verses good ni taas-taas ni siya og imo ni siyang iwali tanan. So mo lang natin part 1, natin part 2 aron dili po ta magdali-dali og sulti kung taas kay mensahe. Now ang advantageous ani niya kaning part 1 ug part 2 kay kung wala ka adtong Domingo karon makahibalo gyapon ka unsa to giwali adtong isang Domingo. So mao ni maka-advantage nini siya. So ang part 1 na nini siya atong isang Domingo, ang point nato is the worshipers appreciation. Ang pagdaig sa manimbahay. Samtang ang Israel gitawag nga musimba sila, gipahinumduman sila unsay anaa sa ilang mga nahula nga kung mahimo maogi magpatigbabaw sa ilang mga kasing-kasing o kung ingon ana ang ilang gihimo nga naay mga butang nga pasalamaton sa ilang kasing-kasing, matawag nato silang tinuod nga magsisimba. Now, katong mga anak sa Israel, gisultihan sila nga kung muduol sila sa Ginoo uban sa pagdaig, uban sa appreciation sa mga maayong mga butang nga gihimo sa Ginoo ngadto kanila. Now, mayon ta atong i-consider karon unsa man ang naa sa tinuod nga worshipper nga naa sa iyang hunahuna samtang siya moduol sa Ginoo. Part A alana is for his redemption. For his redemption. The Israelites is to come before God and offer thanksgiving for how God has worked in the lives of His people. Nahibalot ang kaning mga tawhana, samtang dito sila sa Egypt, gi-redeem sila, gilukat sila sa Ginoo, pinaagi gyapon sa dugo ni Jesus Christ, kadtong Passover. Kabalo naman siguro mo, katong Passover, gipakdala sila mga tambok nga mga karnero, gikuha ag dugo, gibutang sa ilang pultahan, sa ilang balay, ug makita sa angel nga naay dugo ang pultahan sa balay, then dili to mamatay ang kamugangang anak. Kana ang gihimo sa Ginoo ngadto sa mga Hudiyo. Kita, in our case, kita mismo gipaagasan tag dugo ni Jesus Christ dito sa cross
gilokata pinaagi sa dugo gyud mismo sa Ginoo ni Jesus Christ. The number 2, for His restoration. Ilang daigon ang Ginoo tungod kay gi-restore sila Ginoo, gibalik sila. The Israelite worshiper is reminded that God brought him out of Egypt and has settled him in the promised land of blessing. Mao na gihimo sa Ginoo nila, gikan sila sa pagkawala ba? Gikan sila sa pagkawala dito sa Egypt, banded sila, gidala sa Ginoo sila dito sa yuta nga ingon dito sa atong ibasa with milk and honey. Then kita pod in our case gi-restore po ta sa Ginoo sa atong daang kinabuhi to a new life natong panahon nga na save ta. Then the worshippers' appreciation, they will appreciate for his rewards. The Israelites' worshipper was to remember that God has blessed him beyond belief. He had planted him in a place where all of his needs were met. Kita in our case, sa pagsimba na to sa Ginoo, kinahanglan pod nga nasa tong kasing-kasing nga mo-appreciate sa Ginoo kay daghan ang mga gihimo sa Ginoo diri kanato. Gipasaylo ta, gi-justify ta, gatigaan tag kalinaw, sangkap ta sa matag adlaw natong kinahanglanon. That is part 1 of our message last Sunday. So mao ni ang part 2. The worshipper's approach. Unsaon pagduol sa Ginoo kung musimba ta. The worshipper's approach. Now, while this passage tell us about the great themes that should thrill the soul of the believer, samtang kani nga passage nga atong ibasa karon, nagsulti ni bahin sa mga dagkong mga tema nga maoy maghatag nato kahinam sa atong kalag, sa usa ka believer, kini usab dunay butang nga gisulti bahin sa kinaiya nga maobay mo mulihok sa kasing-kasing sa usa ka manimbahay, babae man naglalaki, samtang muduol siya sa labing kamahanan nga Dios. Hibalo kani mga attitudes. Notice the attitudes that should fill our souls as we come before Him to worship. So mao ni siya. Balikon ako. Kinahanglan mao ni ang atong attitude nga maoy mopuno sa atong kalag, atong kasing-kasing, samtang moduol ta sa Dios sa pagsimba sa Dios. Part A, we must come with gratitude. Moduol ta sa Ginoo uban sa pagpasalamat. So, katong mga Israelites, katong ibasa na to kaniya, katong mga Israelites, gimanduan sila nga kung moduol sila sa Ginoo uban sa mga dalo nila ang the best of the land. Katong pinakamaayo nga harvest sa ilang yuta. Tanawar ko ni ingon diri diri nasa screen ingon diri. They should take of the first of all the fruits, put it into a basket, and go unto the place of worship. Mao na gisulti sa Ginoo. So, each of these acts, matag buhat ani nila, nagdala ni sa hunahuna o nagdala sa hunahuna sa usa ka worshiper kinsa kinahanglan mo appreciate sila sa tanan nga gihatag sa Ginoo diha kanila. He takes the blessings the Lord has enriched them, gidala nila ang mga panalangin nga gihatag sa Ginoo nila, then ilang gihatag ni as a willing sacrifice to the glory of the Lord. Ilang gihatag ni. So,
paghatag nila, mauni ang hulagway. This is the picture of gratitude in action. Gratitude in action. When we approach the Lord in worship, kung kita muduol ta sa Ginoo, magsimba ta sa Ginoo, we should also be grateful to Him. Kinahanglan mapasalamaton ta ngadto sa Ginoo sa tanan nga iyang gihimo diri kanato. So, aside from the physical first fruit, kita kay giwanduan man kani sila padalon man sila og sa ilang first fruit, kita usab gimanduan ta nga muhatag puta sa tong first fruit. Now aside from physical first fruit, in a spiritual sense, we need to fill our baskets with thanksgiving for His blessings and come to His house ready to offer the thanksgiving unto Him. So, pagduol na to sa Ginoo, kung mahimo puno na to ang atong kasing-kasing sa pagpasalamat sa Ginoo sa mga panalangin nga gihatag niya kanato, nga gidal-o nato aning panimalay aning simbahan nga ready ta nga i-offer nato ang thanksgiving ngadto sa atong buhi nga Dios. So, ang point na to is we must come with gratitude. So sa atong pag-anhi dinhi, misimba ta sa Ginoo uban sa atong pagpasalamat. Now, far too many times, we only come to Him when we want something from Him. Kadaghang mga panahon nga mo duol lang ta sa Ginoo kung naatay kinahanglanon sa Ginoo. We should all develop a heart full of gratitude for all that He has done for us. Mauna niya siya ang tinguha sa Ginoo. If every individual would come into his house, every individual mo, anhita din aning balay sa Ginoo, magpasalamat ta sa kaluwasan nga iyang gihatag kanato ug ang tanan nga other spiritual blessings in our lives, it will transform our corporate worship. I fear that we usually come into His presence with empty baskets. So, nahadlo ko nga may anhita din sa presensya sa Ginoo nga walay sulod ang atong kasing-kasing. We come to worship in a state of spiritual poverty. Kung wala tay mga pasalamat ana sa atong kasing-kasing, may anhita din sa pagsimba nga natas kahimtang sa spiritual poverty with nothing to offer Him. John 4:23 ingon dito, but the hour cometh, and now is, when the true worshipper shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship Him. Ngayon nani, God is looking for people who will fill their baskets with gratitude. Baskets atong kasing-kasing ba? And will come unto His presence with a heart full of praise, pagdaig, and worship. In Exodus 23:15, God warned Israel that none shall appear before me empty. Muna giingon diya sa Exodus 23:15, ingon dito nga walay magpakita nako nga empty. So when we come into His presence, whether we do so individually or corporately, we should come ready to worship God. Andam ta. When we be like the little girl, parehas unta ta atong babae ba? Ingon aning gamay babae ba? Dunay gamay nga bata nga babae
nga niuli siya sa balay gikan sa iyang pagdula. Then pag abot silang balay, kuha siya lingkuranan, then lingkod. Nagbantay sa iyang inahan nga namlansa. Nagbantay sa iyang inahan nga namlansa. After a while, ang iyang mother, gisultihan siya, unsa may imong kinahanglanon der, sa may imong kinahanglanon mahal, anak. Ang iyang anak, mitubag, I don't want anything, mother. Wala ko magkinahanglan o bisag unsa, ma. I just want to sit here, gusto lang ko mulingkod dinhi, dayon tan-awon ka nako and love you. Mao na gisulti sa bata. I just want to sit here, look at you, and love you. Abi nimo, that is a worship in a spirit of gratitude. That is the worship in spirit of gratitude. Point B. Mao ni atong buhaton, we must come with obedience. We must come with obedience. The Israelites were told exactly how to come and what to bring and where to go. Isultihan sila ato atong gibasa. Only those who followed God's plan were truly worshiping God. So katulang kinsa misunod sa Ginoo, sa iyang plano sa Ginoo, mao to ang tinuod god nga nagsimba sa Ginoo. Kay ang tao god mahimong siyang mosulti nga aton lang ko mosimba sa mong balay. Aton lang ko mosimba sa mong balay, or mingon siya nga kaning akong first fruit dalon na lang nako ni kani ihatag na ko ni sa Ginoo. Dalon na lang ni nako sa among balay. Mao na kasagaran una-una sa tao. Abi nimo, it would not have been accepted. Dili na siya madawat sa Ginoo. Worship always flows out of an obedient heart. Ang pagsimba gikan gyud na sa atong masinugtanon nga kasing-kasing. If we are going to give Him worship, we must first learn to obey His commands. Kung gusto ta nga makat-on sa pagsunod sa mando sa Ginoo, mao na gisulti sa Ginoo. Kamo gani basa na John 14:15. Kamo basa na, ready read. If you love me, keep my commandments. Since worship is love for God, tungod kay ang pagsimba, paghigugma sa Ginoo in action, worship can be said to be obedient in action. Obedient in action. If we are going to worship the Lord, our lives must line up with His word and with His will. Only when we are in a place of obedience are we truly in a place where we can worship God. Point C, we must come with humility. We must come with humility. Muduol ta sa Ginoo uban sa pagpahiubos. Now, the Israelite worshiper was commanded to recall his humble beginnings. Katong Israelite worshiper gimanduan sila nga inyong hinumduman katong inyong humble beginnings. Kinahanglan mahinumdum mo unsa to. Kinahanglan mahinumdum mo unsa to. Datong panahon nga nakita mo sa Ginoo, ingon ang pulong sa Dios, kamo murag wala na mo ba, ingon ang pulong sa Dios, Syrian ready to perish. Atong gibasa kana, Syrian ready to perish, hapit na mawala ba. Until God intervene and save them. Hantod nga ang Ginoo, nag-intervene ang Ginoo dahil giluwas sila. So,
katong mga Hudiyo gisultihan sila nga kung magsimba mo kinahanglan dili mo hanginon. Dili ba galot kanang hanginon kanang hamugiro ba? Gingingnan sila kung magsimba mo kinahanglan di mo hanginon. Kinahanglan mahinumdo mo that everything he was, everything he had, and everything he ever hoped for, katotanan, pure to nga gasa sa grasya gikan sa Dios. So, the same attitude must fill the heart of a true worshiper. Kung mahimo mauna ang kinaiya nga mupuno sa kasing-kasing sa tinuod nga worshiper. We must remember that God hates pride. Kinahanglan mahinumdum ta nga ang atong Ginoo dili gyud ganahan siya anang taong garboso. Ngano man sukal pa si sinugdan si Satan garboso to. Gusto lang siya mo labaw pa si Ginoo. So, we must remember that God hates pride wherever it is found, whenever it is found. Mauna nga si Ginoong Hesus, gisultihan niya itong mga Los Pharisees. Gisultihan niya itong mga katong mga Los Pharisees nga kani mga tawhana adto gyud paingon sa impierno nga miadto misimba kaniya uban sa kagalot sa ilang mga kasing-kasing. Tanawar ko na Luke 18:11 kami basa, ready read. Verse 12, go. Mauna kagalot nila ba? Mauna kagalot. Okay, so, while God hates pride, He respects and responds to humility. Mauna ang kamor ko'y basa ng Isaiah 57:15. Isaiah 57:15. Ready, read. So mao ni mabasa nato in the book of Isaiah ingon diri kay kini mao ang giingon sa hataas ug sa usa nga halangdon nga nagapuyo sa walay katapusan kansa ngalan mao ang balaan. Ako nagapuyo sa hataas ug balaan nga dapit. Uban kaniya usab nga adunay usa ka espiritu nga mahinulsolon o mapainobsanon aron sa pagpabuhi sa espiritu sa mapaobsanon ug aron sa pagpabuhi sa kasing-kasing sa mahinulsolon. In James 4:6 ingon ang James 4:6 ingon dire, and he giveth more grace, wherefore he saith, God resisted the proud, but giveth grace unto the humble. So mao nagisulti ni Jody sa apan siya naghatag og dugang grasya, tungod niini siya nagaingon, ang Dios nagabatok sa mga mapagarbuhon apan nagahatag og grasya ngadto sa mga mapailubon. While like the ancient Israelites must remember that we were hell-bound sinners, while like the ancient Israelites must remember that we were hell-bound sinners. Kita ni, when the Lord found us, we were sinful, we were vile, defiled and dirty. Hugaw ta atubangan sa Ginoo. Pero in spite of our sinfulness, vileness, and being defiled and dirty, ang atong Ginoo
gihigugma ta niya, giluwas ta niya from that rich condition. Giluwas ta niya, gihigugma ta niya, giluwas ta niya, gikan niya ng nagapos nga condition sa tong kinabuhi. So, everything we have, everything we are, everything we will ever achieve is a result of His amazing, life-changing grace. 1 Corinthians 15:10, ingon diri, but by the grace of God, I am what I am. Mo nagsulti ni Paul. But by the grace of God, I am what I am, and His grace, which was bestowed upon me, was not in vain, but I labored more abundantly than they all, that they all, yet not I, but the grace of God which were with me. So mauna ang gingon din sa verse 10 isa, apan pinaagi sa grasya sa Dios, ako mao ako, ug ang iyang grasya nga gihatag ngari kanako wala mahimo nga kawang, apan ako naghago sa labaw pa ka madagayaon kay kanilang tanan, apan dili ako, apan ang grasya sa Dios nga nag-uban kanako. So mao na gisulti niya. So pride and arrogance, kanang galbo ta og arrogante, will close the door of worship. Kanang garboso ta, dayon arrogante kay ta, masirado ang pultahan sa pagsimba. However, humility of heart, kanang mapausanon tinga kasing-kasing, will allow us to approach God, matugon ta kapag duol nato sa Ginoo, o gihatag nato diha kaniya atong pagsimba nga gidesire sa Ginoo, o mauna ang gusto sa Ginoo nga sa pagsimba kaniya. Mapaubsanon ang atong kasing-kasing. Number 3, the worshipper's adoration. The worshipper's adoration. When the worshipper came before God, he was to sit before the Lord thy God and worship before the Lord thy God. Ingon dito, ingon aning kanini asya sa verse 10 man ni atong ibasa kaniya, og ikaw mo pahimutang niini atubangan sa Ginoo nga imong Dios, og musimba atubangan sa Ginoo nga imong Dios. So, he did not come before the Lord with a petition on his lips. Kato mga Israelita na wala silang doon sa Ginoo nga nahimos lang petition sa ilang mga ngabel, but with a present in his hands na ay gidala nila sa ilang mga kamot. When that worshipper came before the Lord with his gift from his field, he was giving the Lord back what the Lord had already give him. So, gipanalanginan sila sa Ginoo, then daghan sila mayong harvest, gikuha nila ang pinakamayo nga first harvest, ilang gihatag sa Ginoo. Wala may ila ato, gikan to sa Ginoo tanan. So ila tong gihatag. So ang kamatuolan na intro, it was costing him nothing. It was costing them nothing. Everything he gave had its origin from the Lord. Ang tanan kang ilang gihatag sa Ginoo, origin ana gikan sa Ginoo. The fact that he gave it was a symbol of his love for God and for all that God had done in his life. So, kana na ang bisan kining atong ihatag nga first fruit, atong panginabuhi, kaning atong pagpangitang trabaho, gitabangan ta sa Ginoo makakita trabaho. Tabangan ta. Kini tanan nakakita ta aning mga opportunity, gitagaan ta sa Ginoo, may hunahuna, may panglawas, may opportunity, gipahuman ta sa Ginoo eskwela, gipapasar ta sa Ginoo eligibility, daghan kayo. So,
kung iuli nato si Ginoo ang first fruit nato niya, walay ato gikan na gyapon na si Ginoo. Walay ato. Now, si David expressed this thought. Si David, iyan ang gisulti ng mga hunahunaa in 1 Chronicles 24:19. Kamu rin ko ibasa ng 1 Chronicles 29:14. Kamu ibasa, read. Sumao ni ang gisulti ni David sa iyang hunahuna, ingon siya, apan kinsa ba ako? Ingon siya, apan kinsa ba ako? Ug unsa ba ang akong katawhan nga kami gayod makahimo sa paghalad sa ingon ka matingwaon sunod niini nga matang, ingon di kay ang tanan mga butang nahiabot gikan kanimo og sa imong kaugalingon kami mihatag kanimo. Mao na gisulti ni David. So they were merely giving back to God the things He had already given to them. Ila lang gibalik sa Ginoo, pag gihatag lang sa Ginoo pagbalik ang mga butang nga gihatag na sa Ginoo nila. Our worship is the same way. Ang atong pagsimba, ingon na po mga paagi. We simply take what He has given us and we offer back the first fruits of the things to Him, to God, in the form of love, in the form of adoration, in the form of worship. So, while worship involves sacrifice, in the end, it cost us nothing. Wala na cost alang nato. As we worship Him for who He is and for all that He has done for us, we need to remember that the things He has given us cost Him everything. Sa tanan ni ang tanan ani gikan ni sa Ginoo. What was the price of His love? What was the price of His love? What was the cost of His grace? What was the value of your soul and mind? It is summed up for us in the following verses. Mo na siya. Okay, kamo na lang memorize man ninyo. John 3:16, read. Romans 5:8, read. So, it cost God the death of His Son, Jesus, shedding precious blood at the cross to give us the things we have in Him. The fact alone, kani kamatuoran alone, should drive us to our knees in thankful and broken worship. So mauni ang nahimo sa Ginoo. Ako nang gibutangan og just the blood of Jesus Christ, just a few. Kay daghan man guni. Daghan guni ako research ani. 11 ni siya. Tulo lang ako gibutang diri kay mataas na ang mensahe ba. The blood of Jesus Christ justifies. The blood of Jesus Christ redeems. The blood of Jesus Christ forgives. So kamoy basa na siya. Romans 5:9, kamoy basa. Read. Ephesians 1:7, go. Colossians 1:14. Ingon diri, nang mas labaw pa. Ingon nga karon gipang kamatarong na pinaagi sa iyang dugo. Kita maluwas gikan sa kapungot pinaagi kaniya. Ephesians 1:7, Paul man tanan gasulatan ni,
Diha sa kang kinsa kita adunay katubsanan, pinaagi sa iyang dugo ang kapasayloan sa mga sala, sumala sa mga bahandi sa iyang grasya. Colossians 1:14 ngon dito, diha sa kang kinsa kita nakabaton og katubsanan, pinaagi sa iyang dugo bisan ang kapasayloan sa mga sala. So kita dinhi gawali ta is more on blood. Tungod kay pinaagi lang sa dugo, diha ang kaluwasan sa tao. So mao ni atong mensahe, the sacrifice of biblical worship. Number 1, the worshipper's appreciation, ang pagdayeg sa usa ka worshiper. Worshipper's approach, unsaon pagduol sa Ginoo. Then worshipper's adoration, paghatag natog pag-adore sa Ginoo. Mao ni ang last slides. Pangutana na ko ni sa matag usa. How long has it been since you humble yourself before Him with a grateful heart and thank Him in pure worship? Nindog ta mga apota. Amahan naman langit nun, buhay ng mga Diyos. Salamat sa imong mensahe, Lord. Amo ning gihatag nga mensahe alang kanamong tanan, kay ang obserbasyon namo sa kalibutan karon, Lord, ang pagsimba gitumong nila sa kasing-kasing sa tao. Wala gitumong sa pagdaig diha kanimo, pagpasalamat diha kanimo, pag-appreciate diha kanimo, pag-adore nila kanimo. Nga maunta na ang among tuyo, Ginoo, nga ani amay nining balay lampuan aron mapataas ang mong balaan nga ngalan. Amahan naman langit nun, among ipangamoyo kanimo, Ginoo, nga kini mensahe mulugdang ni sa kasing-kasing sa matag usa. Ug mao ni among barugan, Ginoo, kanunay samtang kami nagasimba kanimo. Ako ipangamoyo, Ginoo, nga ikaw magahatag og kalig-on sa matag usa. Akong hangyoon ang matag usa, you can sit it down there, you can kneel, pwede ka moanhi sa altar, then pakiistorya sa Ginoo, pasalamati ang Ginoo, daiga ang Ginoo, o pangayo sa Ginoo. Atong Ginoo, dako kayo. Let's do it. Amahan naman langit nun, buhay ng mga Diyos. Ang imong mga anak, Lord, na asa ilang tagsatag sa kalingkuranan, wala ko kahibalo, Ginoo, sa unsay ilang mga tinguha silang kasing-kasing. Apan nahibalo ko, Lord, nga ikaw nakadungog kanila, o ikaw sa tanang panahon nga kami mag-aampo diha kanimo, ikiling nimo imong igdulungog alang sa imong mga anak. Amahan naman langit nun, isip nga mao imong gitahasan ining congregation ining The King is Coming Bible Baptist Church. Akong ipangamuyo nga ikaw nga among Ginoong labing gamhanan, magpanalangin sa matag usa ug magbantay sa matag usa. Kaduha man, ikaw nga mong Dios nga angay dahigon, Ginoo ka sa the entire universe, nga unta, Lord, maghimong imong naong nga magsidlak nga na sa matag usa ug magpadagayaon sa grasya nga na sa matag usa. Katulo, Amahan, akong gipangamuyo kanimo, Ginoo, nga ikaw nga mong Dios nga makita namo pinaagi sa imong kahayag lamang, magmaya ang imong panagway nga na sa matag usa ug mohatag sa matag usa og kalinaw. Amahan, lig-una, Ginoo, among pagtuo nining katapusan mga adlaw, Lord. Salamat, Ginoo, sa matag usang niya karon nga imong gipasimba bisan sa kakusog sa ulan. Salamat kay Ginoo. Among ipangamuyo kanimo, Ginoo, nga ikaw unta nalipay nining among gihimo ning kaponon. Kinamong pagampo pangaliyo po kanimo, gisalig namo ang tanan ni Jesus Christ, among bugtong personal nga manluwas. Amen. Okay, nilugta. Okay, as we end our service, ako hangyon na matagusal, let's all rise. And we're going to sing our last song, A New Name in Glory. Amen. Okay, first stanza, ready, sing. I was once a sinner, but I came, pardon to receive from my Lord. This was freely given,
And I found that He always kept His word. There's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And a white robe angel sing the story. A sinner has come home, but there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to roam. Verse 2. I was humbly kneeling at the cross, fearing naught but God sent me from. When the heavens opened and I saw that my name was written down, amen. But there is a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. With my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to roam. Last verse. In the book is written, saved by grace, oh the joy that came to my soul. Then I am forgiven, and I know that my name is written down. For there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. And the white robe angels sing the story. A sinner has come home, for there's a new name written down in glory, and it's mine. Oh yes, it's mine. For my sins forgiven, I am bound for heaven, never more to roam. Amen. Once again, daghan kayong salamat sa Matagusay. Amen. Salamat kayo sa inyong presensya. And don't forget to pray for our next Sunday service. Amen. Kayo karon ato ang idukot ang mga ulo, magampot ta. Buhig balaan nga Diyos, makagagawam sa tanan. Tagiya sa langit sa iyo ta, Diyos, nga balaan. Salamat, Lord, sa kadaugan sa mong panimbahon karon. Salamat, Lord, sa mga taong imigamit alang sa imong kaymayan. And we are praying, Heavenly Father, nga ikaw sa kanunay, Lord, mag-aamping sa matagusa, O God. Salamat, Lord, sa preaching about bisan pa sa on how to serve you better, Lord, sa among pagsimba diha kanimo. Among ginapray kanimo, Amahan, nga katong biblical nga service, Lord, matisok ito sa mong nakuna o kasing-kasing. And amo agidunta na siya nga matanaw diri, Lord, or ma-practice na mo diri sa imong balalampuanan. Lord God, as we depart in this place, may your divine presence, Lord, and divine protection, and the fruit of the Holy Spirit, Lord, igahatag nimo sa matagusa. Bring us safely home, O God. And we are praying, Heavenly Father, sa lain na pod nga simana sa among kinabuhi. Among ginapangamuyo kanimo, imong protection, Lord, magauban ka namo. Among ginapray kanimo, Lord, bisan pa sa mga kauban namo nga problema, pangayoon namo, Lord, nga ikaw, Lord, makahatag kag solusyon sa mga problema. Tabangi mi, Amahan. We are praying, Heavenly Father, to continually bless this church, and as we continue to serve you, O God, we pray, the Heavenly Father, nga ang tanan unta namo nga mga desire alang sa imong buluhaton matuman unta, O God. We are praying, Heavenly Father, bless po ng practice acquired this afternoon. In Christ we pray and the forgiveness of our sins. Amen.